Pagbaba ko sa jeep, ang unang lumusong sa ilong ko. Amoy mantika na nasunog at basa ng lupa. May dating malamig na hangin na humahaplos sa mga anino ng nipa. May tunog ng tabla sa may kanto. Parang may naglalakad na paa sa malalayong sahig. Sabay ng mga pulso ng lampara sa kalsada na parang nagmamarka ng oras. Agad kong naisip, hindi ito ordinaryong pag-uwi ng isang gabi. Ito ang Samar. Ito ang baryo kung saan sinasabing bumalik ang isang dalagang babaylan. Ako si Mara. Hindi ako paranormal investigator. Vlogger ako na sumusubok magbalita ng maingat. Darating ang tanong agad, bakit ang simpleng pangalan ng isang babae, Bernadette, ay naging sentro ng takot, paghihinala at isang serye ng insidenteng iniuugnay sa aswang? Pupunta ako sa baryo para magtanong, makinig at magdokumentaryo. Hindi para maghusga, kundi para subukan unti-unting buuin ang larawan. Ano ang nakita? Sino ang nagsabi? Ano ang ebidensya? May warning muna, may ilang bahagi ng kwentong ito na maaaring nakakapanakit ng damdamin. May mga footage at testimonya na ipinakita sa korte. Kung kayo ay madaling matrigger, mag-ingat sa panonood. Habang isinasalaysay ko ito, panatilihin natin sa isip na maraming haka-haka ang umiikot at ang batas ang magpapatunay sa anumang sala o hindi. Ang unang entablado ng kaso, sako na iniwan sa bakuran ni Mang Ramon, ang tindero ng baryo. Hindi lang basta sako, sa loob nito, ayon sa mga nagsabing nakakita, may mga tinatawag nilang organikong materyal. May maliit na buto. May mantsa na parang natunaw sa init. Hindi ko sasabihing gore, pero hindi rin pangkaraniwan. Nang unang napuntahan ko ang lugar, mabigat ang himig ng usapan. May mga naghihinala, may mga umiwas. Si Mang Ramon ang unang nagkwento ng harap-harapan, takot at pagkalito ang naipapakita sa kanyang mukha. Ako lang po nakita yung sako, sabi niya. Nilaod ko lang sa likod ng tindahan, parang may aswang. Hindi naman ako naniniwala noon, pero hindi ko rin maalis sa isip ko yung amoy. Amoy mantika na nasunog. Iba. Malambot ang boses niya, naiipit ang mga salita. Pinapakita niya ang lugar nang hindi ko tinuturo ang eksaktong address ng bahay. Mahigpit ang aming alituntunin. Hindi namin ibubunyag ang tirahan ng sinumang testigo. Sumunod si Lola Inday. Siya ang tagapangalaga ng alaala ng baryo, kuwento ng mga ninuno, lumang hermano, mga ritual. May panahon, ang sabi ni Lola Inday, na may mga babaeng tinatawag na babaylan. Hindi ibig sabihin masama agad. May mga taong tumutulong. Pero sa amin, kapag iba na ang galaw at may mga nangyayari na hindi maintindihan, nagkakaroon ng takot. Mabilis siyang naglalahad ng paniniwala at pagbabala na ang label na dalagang babaylan ay mabigat. Para sa ilan, ito ay pagkilala sa espiritualidad. Para sa iba, ito ay naging stigma kapag may kasunod na pangyayaring malabo. May CCTV frame din na nagpasimula ng malakihang usapan. Isang maliit na frame mula sa tindahan ni Mang Ramon, mga 4 segundo ang haba, ang ipinakita sa harap ng FOI petition ng barangay ilang araw matapos makita ang sako. Kita roon ang isang anino paikot-ikot sa bakuran sa gabi. May pagod na hagod ng ilaw na pumapailaw sa mukha. Hindi malinaw kung sino iyon. May mga nagsasabi na ito si Bernadette. May iba namang nagsasabing baka lang lokal, naglalakad lang. Ang frame na iyon, kahit na maikli, ay naging mitya. Ito ang nagpasiklab ng takot at chismis. Nakaugnay sa frame ang isang audio clip na, ayon sa mga residente, naglalaman ng tinig na humuni, isang tunog na hindi pangkaraniwan, parang pag-aawit na may pagod at may paghingal. Huwag natin ipalagay na ito ay supernatural. Ilang residente ang nagsabing ito ay katangian ng ritual. Iba naman, takot dahil hindi nila maipaliwanag kung sino ang bumubuo niyon tuwing gabi. Sa aming pagdinig, may pagkakaiba ang pagkukwento. Ang iba ay tahimik, takot magsalita. May iba namang galit na parang naghahanap ng kasalanan. Doon ko nakita ang unang malaking kaguluhan. Pagkakawatak-watak ng komunidad. May mga nagsasabing dapat itaboy, may mga nagnanais ng pagsisiyasat, at may mga umiiyak sa posibilidad na ang kanilang kapitbahay ay biktima rin.
Kapitan Dado, ang punong barangay, nagtanong sa akin habang nagpapaliwanag. Paano ba natin haharapin to? Ayaw namin ng vigilante, ayaw namin ng takot na virus. Tila ba siya nasa gitna ng pagbalanse, proteksyon sa komunidad at pagrespeto sa karapatang pantao. Kung tutuusin, hindi madaling siyang trabaho. Sa mga unang araw ng aming dokumentasyon, nakausap namin si Ate Lisa, isang kapitbahay na nagbulong ng isang kwento. Minsan, di ko alam kung papanig ba ako. May mga gabi na parang naaamoy namin yung nasunog sa hangin. Pero minsan naman, tahimik lang. Parang naglalaro ang isip mo. Ang mga ganitong pahayag, kung hindi maingat ang pagsasalaysay, ay maaaring magpatindi ng takot. Kaya hinihingi namin ang katumpakan. Sinabi ng mga residente, iniuugnay nila ang ilang fenomena kay Bernadette dahil sa mga lumang kwento at dahil may nagbigay ng label na dalagang babaylan. Ngayon, papasok ang mas teknikal na bahagi at dito mahalagang maging malinaw at responsable. May forensic procedure na isinagawa. Pinangasiwaan ni Pulis Mateo ang pagsisiyasat sa unang sako. Bago buksan ang anumang ebidensya, may chain of custody na dapat sundin. Ang ibig sabihin nito, kinunan ng litrato ang sako sa orihinal na lugar. May 2 pulis na nakasign ng log. Inilagay sa seal na papel ang sako, dinala sa opisina at mula doon ipinadala sa forensic lab sa syudad na may accompanying form na naglalahad ng kung saan at kailan ito nakuha. Minsan ang chain of custody ang nalilimutan ng mga tumitingin sa mga ganitong kaso, pero ito ang nagbibigay ng kredibilidad sa anumang resulta. Kung may lumabas na ulat, tinitingnan muna kung walang nangyaring pagkakalito o manipulasyon bago pa man dumating sa lab. Kaya nang makausap namin si Dr. Cruz, isang forensic consultant mula sa lungsod, siniguro niyang ilahad sa simpleng salita ang mga limitasyon ng kanilang konklusyon. Aninggamos lang, sabi ni Dr. Cruz sa amin, ang specimen ay degraded. Kapag organikong materyal ang pinag-uusapan at nailantad sa ulan, init o mikrobyo, mabilis itong nagigiba. Sa sample na iyon, nakita namin may maliit na fragment na mukhang buto. Hindi ako pwedeng magsabi na human agad, maaaring hayop, maaaring bahagi ng ibang bagay. Kailangan ng karagdagang tests, pero muling inuulit ko. Ang chain of custody ay dapat buo para matrust ang resulta. At kung may kontaminasyon sa pagkuha, lalong nagiging mahirap magbigay ng katiyakan. Simple, malinaw, may organikong material, may fragment, hindi sapat para mag-concluding tao o supernatural. Ito ang gustong sabihin ng agham. Hindi ito nagsasabing wala o may aswang. Sinasabi lang nito, hindi pa sapat ang ebidensya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, napagdesisyonan ng pulisya na magplano ng stakeout, hindi para manghuli bilang vigilante, kundi para kumuha ng mas maayos na ebidensya at para maprotektahan ang komunidad. Naglatag kami ng bagong CCTV. Nagpasya ang barangay na magbantay ng sabay-sabay. Pinagsama ang ilang volunteers at ilang pulis kasama si Pulis Mateo. May mga kamera sa paligid ng bakuran, may mga motion sensors, at may isang maliit na grupo na nagbabantay malapit sa tindahan ni Mang Ramon. Ako, bilang taga-dokumentaryo, kasama ko rin ang isang maliit na crew. Sinigurado naming malinaw ang pagkakabuo ng footage at hindi namin babaguhin ang orihinal na file. At kung may ipapakitang material sa court o sa publiko, i-blur namin ang mga mukha at maglalagay ng caption tungkol sa chain of custody. Dumating ang gabi ng stakeout na iyon. Malamig, mahinahon sa simula. May maliit na apoy ang mga nagbabantay at ang mga usapan ay mababa ang boses. Narinig namin ang mga tunog, huni na sinasabing ginagaya ng hangin o ng hayop, tunog ng tabla, at minsan may tumunog na parang hagod sa dingding. Umikot ang ilaw ng flashlight at bawat galaw ay tila sinakat. May mga pagkakataon na kahit ang hininga mo nagiging tunog. Ang footage na nakuha sa hating gabi ay nag-iwan ng maraming emosyon. Isang kamera ang nakarecord ng isang figura na naglalakad ng banayad sa bakuran, nakasuot ng dark na damit at may pagtingin papunta sa direksyon ng kamera. Sa ilang minuto, ang lampara ay tumabla at nagpakita ng bahagi ng mukha.
may parte na parang nasunog o may sugat at sa isang iglap, ngumiti. Hindi ito ang uri ng ngiting karaniwan para sa marami rito nakapatay ng anumang katahimikan. Hindi ako magsasabi ng masyadong detalyado dahil may mga batas na sumusunod sa privacy at may posibilidad na mag-trigger ng takot. Ngunit ang nakikita ng kamera, ang paglabas ng figura at ang ngiting iyon ay nagdulot ng mabilis na pag-aalboroto. May mga umiiyak, may mga sumigaw para huwag pumunta, may nagmamatigas na humingi ng hustisya. Pagkatapos makuha ang footage, nagkaroon ng tensyon. Dapat bang ipakita agad sa publiko? Ano ang gagawin kay Bernadette kung siya nga ang nasa video? Dito pumapasok ulit ang mahigpit na paalala. Huwag mag-aksyon nang walang legal na gabay. Nagpasya si Kapitan Dado na suspendihin muna ang anumang operasyong hindi koordinado sa pulisya at huwag magsagawa ng anumang vigilante act. Hindi lahat natuwa. May ilan na tumuntong sa harap ng bahay ni Bernadette na may sulo at galit sa mga mata. Subalit agad itong pinigilan ng mga nakababatay sa komunidad at ng mga opisyal. Sa mga araw na sumunod, may legal na pag-aakusa laban sa ilang individual na iniugnay sa pangyayari. Hindi ko ilalabas ang buong detalye dito dahil may nakabinbing kaso. Ang mahalaga, ang sistemang legal ang humawak ng aberya. May ulat na si Bernadette ay inaresto at kalaunan pinalaya, at siya ay napailalim sa probation habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi ito nangangahulugang siya ay ganap na inakusahan o pinawalang sala. Ito ay bahagi ng proseso habang naghihintay ng mas kumpletong pruweba at paglilitis. Sa pagitan ng mga legal na hakbang, unti-unting lumitaw ang mga epekto sa komunidad. May mga pamilya na nagkunwaring normal ang araw-araw, ngunit may mga bata na hindi na makatulog ng mag-isa. May mga tindahan na nawala ng regular na customer dahil sa takot. May mga nag-organisa ng community watch at mga healing circle na pinangunahan ni Lola Inday. Hindi bilang ritual ng pagtatakwil, kundi bilang pagsusumikap na paghilumi ng takot. Hindi namin dapat sirain ang isa't isa, sabi niya. Kung may kasalanan, hayaan natin ang korte. Kung may nasaktan, pagalingin natin ang sugat. May isa pang aspeto na personal para sa akin. Ang tugon ng online audience. Pagbalik ko sa lungsod at paglabas ng ilang teaser na may disclaimer, agad na nag-ulan ang mga mensahe. May naghahanap ng hustisya, may naniniwala agad, at may naniniwala na isang tao lang ang napagbintangan ng baryo. May nakakita rin ng oportunidad para magpataasan ng clicks. Nakaramdam ako ng pagod at ingay. Paano magbigay ng balita nang hindi nagiging mitya ng gulo? Paano protektahan ang testigo at irespeto ang karapatan ni Bernadette habang pinapakita ang pangyayari? Mula rito, may ilang sandaling kailangang ipaliwanag ang kahinaan ng ebidensya at ang panganib ng stigma. Ang label na dalagang babaylan, gamit ng komunidad, ay may malaki at masalimuot na kahulugan. Sa historya ng maraming baryo sa Samar, ang babaylan ay isang spiritual na posisyon. Tagapamagitan, manggagamot, at minsan tagapangalaga ng komunidad. Ngunit ang paggamit ng terminong ito bilang insulto o bilang basehan ng paratang ay nagdudulot ng masamang epekto. Hindi kami dapat gumamit ng pang-uri na automatikong tumutukoy sa kasamaan. May nagsabing si Bernadette ay naging isang babaylan, at may nagsabing siya ay dalaga na mapang-isa. Iba-iba ang interpretasyon, at ito ang nagpapalabo sa kwento. Habang sumusulat at nag-e-edit kami ng mga material, may mga praktikal na hakbang na ipinapatupad ng barangay at ng mga NGO sa lugar. Pag-establish ng isang community hotline para sa mga makakakita ng kahina-hinalang aktibidad. Pagsasanay sa mga volunteer sa tamang paghawak ng ebidensya. At peer counseling para sa mga naapektuhan. Mahalaga ito dahil ang takot ay kumakalat, at kung walang maliwanag na paraan upang i-handle ang impormasyon, ang rumor ay lalong sumisiklab. May isang insidente na hindi ko malilimutan. Isang gabi, habang naglalakad kami palabas mula sa isang meeting, may matandang babae na lumapit at iniabot sa akin ang isang lumang larawan. Ito, bungad niya. Siya ang pinaniniwalaan noong bata ako. Hindi masama, ngunit makaespiritu.
Ang larawan ay payak, isang babaeng mahinahon ang mukha, nakaupo sa tabi ng bahaghari ng koleksyon ng bunga ng lugar. Sinasalaysay namin ang kasaysayan ng isang tao at tinatawagan namin ang salita na nagpapasakalalam sa kanya, sabi ng matanda. Napaisip ako, gaano kadaling mawala ang pagkamulya ng pagkatao sa ilalim ng label. Sa paglipas ng mga buwan, lumutang ang katotohanan ng trauma sa magkabilang panig. May pamilya ni Bernadette na nagsabing nawalan din ng katahimikan dahil sa paratang. May mga banta, may pananakot, at may mga gastos sa paglabas ng abogado. May mga testigo na natatakot magsalita dahil baka sila ang susunod. Sa kabilang banda, may mga residente na may matibay na pangamba dahil sa mga natukoy na sako at footage. Ang solusyon ay hindi simpleng patunayan o ibintang. Ang solusyon ay ang maingat na proseso ng batas, ang community healing, at ang pagrespeto sa mga taong maaring nag-suffer sa parehong paraan. Ngayon, hindi ko ilalabas ang lahat ng material ng sabay-sabay. May bahagi ng ebidensya, gaya ng CCTV frames at audio na ipinakita sa korte at legal na pinangasiwaan. May iba na naprotektahan at hindi inilabas dahil sa pagkakakilanlan. Ang isang bagay na mahalagang tandaan, kung kayo ay may alam na ebidensya, larawan, video, o katibayan, huwag mag-post agad online na magpapatindi ng tsismis. Mayroong secure na paraan para i-report ito. Sa description ng video na ito, may nakalistang secure na email at instructions kung paano magpadala ng files ng protektado ang identity ng nagre-report. Mahalaga ito para hindi masayang ang pruweba at para maprotektahan ang taong nagbigay. Huwag nating hayaang maging armas ang ebidensya dahil sa maling paghawak. May aral na tumusok sa akin habang sinasaliksik at sinisikap unawain ang kwento ng baryong ito. Ang takot at ang kwento ay kayang sirain ang isang komunidad ng mas mabilis kaysa sa anumang bagyo. Ang rumor ay parang apoy sa tuyong damo. Ngunit may puwang din para sa pag-asa. Kapag may nag-organisa para magbantay, hindi para manakit kundi para protektahan. Kapag may nagtatayo ng healing spaces, kapag ang korte at mga eksperto ay ginaganap ang kani-kanilang tungkulin ng maingat. Dito nagmumula ang tunay na pag-asa na hindi lamang agawin ang katauhan ng isang tao dahil sa pangamba. Nang balikan ko ang footage at nang pakinggan muli ang mga testimonya, napagtanto ko na ang pinakamalaking panganib sa ganitong kaso ay hindi lamang kung may aswang o wala. Ang pinakamalaking panganib ay ang pagwawalang bahala sa due process at ang pagpaparusa ng komunidad sa sarili nitong miyembro batay sa takot. Sa kaliwa mo, maaaring may taong nagsisikap protektahan ang pamilya. Sa kanan mo, may taong nasaktan at naghahanap ng hustisya. Ang investigasyon ay hindi lamang paghahanap ng kung sino ang gumawa. Ito'y paghahanap ng paraan para ang lahat ay hindi tuluyang masira sa takot. Maraming beses akong napilitang huminto, huminga, at isipin muli ang mga salita. May mga nagtanong sa akin kung naniniwala ako sa aswang. Ang tapat ko lang na sagot, naniniwala ako sa mga kwentong may malalim na pinanggagalingan, sa trauma, sa paniniwala, sa takot, at sa kultura. Ang isang label tulad ng Dalagang Babaylan ay hindi simpleng pagkalat ng istorya. Ito ay may kontekstong kultural na hindi dapat gawing nakakayamok o paniguradong hatol. Sa dulo ng mga pangyayaring ito, may mga hakbang na nabuo, pulisiya sa barangay tungkol sa paghawak ng ebidensya at pakikipag-ugnayan sa forensics, community watch na may training sa non-violent response, mga grupong nag-aalok ng counseling at ang patuloy na pag-usad ng legal na kaso. May pagbabago sa pananaw ng ilan sa baryo. Mas pinag-iisipan na ang mga paratang, may mas mabagal na paghatol, at para sa ilang pamilya, may pagkakataon ng paghilom. Bago ako magtapos, nais kong ulitin ang ilang paalala. Kung nakakita kayo ng ebidensya, i-report ito sa tamang paraan. Huwag mag-post ng sensitibong material nang walang consent at nang hindi iniingatan ang identity ng mga maaring maapektuhan. Huwag magtulak sa vigilante justice. At kung kayo ay nakatira sa lugar kung saan may malalim na kwento ng espiritualidad,
gaya ng mga babaylan. Tandaan na ang kultura at ang takot ay dapat pag-usapan ng may paggalang. Kung narinig ninyo ang kwento nito at may alam kayong idinadagdag, kung may nakita kayo o may impormasyon, maaaring magpadala ng material sa secure email na nakalagay sa description. Hindi kami maglalathala ng anumang bagay na maglalantad sa nagpadala ng walang pahintulot. Kung hindi naman kayo may ebidensya pero nais ninyong tumulong sa komunidad, ang pinakasimple at malakas na bagay na maaari ninyong gawin ay mag-iwan ng 2 pangungusap sa comment section. Sabihin ninyo kung ano ang unang naramdaman ninyo nang mapanood itong kwento at ano ang nais ninyong mangyari sa katapusan. 2 pangungusap lamang, simple, ngunit makakatulong sa amin at sa komunidad na marinig ang damdamin ng labas. Bago tuluyang umalis sa baryo, hiningan ko ng huling pangitain ang lugar. Amoy mantika, lupa, tunog ng tabla. Ang mga sensoryal na ito ang palaging bumabalik, hindi bilang pahiwatig ng katotohanan, kundi bilang alaala ng gabi na nagbago ng katahimikan ng baryo. Sa Samar, ang mga kwento ay kumakalat kasama ang hangin. Ngunit ang paghahanap ng katotohanan ay dapat kasama ang pagrespeto sa kultura, sa batas, at sa mga taong nahaharap sa paratang. Kung may anuman kayong maibabahagi, 2 pangungusap sa comment o isang secure na email na may ebidensya, gawin ninyo ito ng responsable. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nais ninyong masubaybayan ang updates sa kaso at sa komunidad, mag-subscribe kayo sa channel. Sa susunod na paglabas namin, sisikapin naming maghatid ng mga bagong impormasyon ng may pag-iingat at katumpakan. Hanggang sa muli, ingatan ninyo ang isa't isa at pag-isipan muna bago maghusga.